guys, wala na po tayong lakad na mga vlogs, na mga travel vlogs. Ngayon ilang weeks na akong hindi, 1 month na ata, ilang months na ata. Hindi ako nakapag-upload, nakapag-premiere. Kasi naging busy na ang lola nyo. Nagtrabaho na kasi ako guys. Tapos, every Saturday and Sunday lang yung day off. Ilang years din ako hindi nakapagtrabaho guys. 10 years. Oo, 10 years simula no dumating ako dito sa Japan. Hindi na ako nakapagtrabaho. Kasi nga hindi ako pinagtrabaho ng asawa ko. Tapos yung nagkaanak na kami yun hanggang ngayon, nag-grade 1 na kasi yung bunso. Kaya pinayagan ako niyang magtrabaho. Kaya wala na talaga akong na mga video. Yung iba kong mga video dati na nagala-gala, wala, dinidelete ko na kasi nga napupuno na yung cellphone ko. Tapos hindi ko na i-edit. Sayang. Marami pa naman na video na yun. Dinidelete ko na lang. Kasi pagod na rin ako pag galing trabaho. Kasi simula 7:30 ako alis ng bahay, 5:30 na ako makaka-uwi. Tapos pag uwi ko pa ng bahay, mag-aasikaso pa ako sa mga bata, magpaligo pa. Kahit pagod na yung katawan, magluluto pa. Yan talaga ang mahirap na nasa ibang bansa ka kasi wala kang katulong na asikaso. Kahit pagod ka na, kahit pagod mo, kailangan mo talagang kumilos. Kasi may mga anak, di ba? May mga anak pa tayo na maliliit. Kailangan pa silang alagaan. Kaya yon, kahit pagod ka, sige, kikilos pa rin. Kaya wala na talaga akong time mag-edit at magva-vlog na. Kaya ngayon mag-update na lang ako minsan. Minsan na lang din ako makapag-upload ng mga video. Kasi sayang naman yung kita, kahit maliit lang kita natin dito sa YouTube natin. Sayang naman pag hindi tayo nag-update dito sa ating YT kasi nga pinaghirapan natin nga itong diba, ma-monetize. Tapos bigla nating iwan. Sayang naman. May konti naman tayong kita. Kaya yun lang. Hindi ako makapag-upload every week. Hindi gaya ng dati. Sobrang pagod ko na rin kasi. And dito pa ako nakapag-video ngayon sa sasakyan namin. Kasi ngayon mag-grocery lang kami saglit. Tapos hinintay ko lang yung asawa ko. May meeting pa kasi sila sa company nila. Nandito kami sa company nila. Sumama na lang ako kasi ayaw na niya bumalik dun sa bahay. Magantay pa ako dito ng 1 hour. Ay sumama na lang ako para diretso na lang kami. Kasi mamaya may sikasuhin na naman kami. Kaya yun, sumama na lang ang lola niyo. Ang hirap magtrabaho tas may mga ka. Ang hirap magtrabaho pag may mga anak ka pa na maliliit kasi kahit yung pagod ka, mag-aalaga ka pa, di ba? Tapos ang akala pa ng mga iba na nasa Pinas, may trabaho ka na, marami ka ng pera. Hindi nila alam na kulang pa nga yung kita mo sa sa sweldo mo sa trabaho. Ang dami agad sinasabi, pwede ka na magpadala ng malaki kasi may trabaho ka na, di ba? Ganun yung mga mindset nila. Hindi nila alam na kulang pa kasi ang hirap kaya dito magtrabaho sa ibang bansa kasi nagbabayad ka talaga ng sarili ng mga tax. Ang lalaki pa ng bayarin, ang mga bilihin ngayon sobrang mahal na. Kung malaki din yung sahod mo, malaki din naman yung
mga bayarin dito. Iba-iba talagang mga mindset ng mga Pinoy. Mindset ng mga Pinoy ng karamihan. Pag nasa ibang bansa ka na, marami ka ng pera, yung akala nila pinupulot lang yung pera, no? Hindi nila alam na nagbabudget ka nga kasi kulang na kulang pa. Makaka-relate talaga yung mga taong nasa ibang bansa, yung mga karamihan na OFW. Diba yun ang mga sinasabi nila na nasa Pinas. Mga mindset na talaga yan ng mga Pinoy. Tapos pag merong kang kakilala, tapos sasabihin mangungutang sa'yo. Pag hindi pinautang, ganun ka na, mayaman ka na kasi ganito, ganyan. Tapos sabihin nila, nasa ibang bansa ka, wala kang pera. Yung akala nila yung araw-araw na merong papasok na pera sa'yo, diba? Wala ka naman ditong negosyo na araw-araw kang kikita. Nagtatrabaho ka lang naman. Yung sahuran dito, 1 month, every month din. Then, nakala nila meron kang pera araw-araw, diba? Ano lang talaga pag yung ganyan yung mga mindset talaga nila, no? Yung kahit nung pag-alis mo, wala man lang silang naibigay na clean day sa'yo, diba? Tapos magaganyan sila. Tapos pag umuwi ka pa, pag wala kang pasalubong sa kanila, ay galit pa sila, diba? Tapos pag pag meron kang pasalubong, pabigyan mo ng isa or dalawa, ay ito lang ang ibibigay mo. Ang tagal-tagal mo dito, tapos ito lang ang ibibigay mo sa akin. O diba? Yung ganun. Nakakasad lang. Kaya ako ilang years na isang dekada na akong hindi na ako nakauwi sa amin. 10 years, 11. Kasi 2016 akong last na nakauwi. So 11 years na pala hindi ako nakauwi sa amin. Nakauwi lang ako last 2017, pero hindi talaga sa amin, dun lang sa Maynila. O 2017 ba yun or 18? 18 pala. 18, pero sa Maynila lang ako. Sa amin magbiyahe pa kasi nasa kami, nasa Leyte yung bahay ko, nasa yung bahay ng mama, yung bahay namin nasa taga Leyte talaga kami. Nung umuwi kasi kami last 2018 sa Maynila lang, tapos ilang days lang yun, parang 6 days lang ata yun. Kaya hindi ako nakauwi dun sa amin talaga sa Leyte. Ang sarap na nga umuwi. Ilang years na din ako hindi nakauwi. Pero ngayon may trabaho na ako. Paano na ako makauwi nito? Ang tagal-tagal pa siguro. Ang hirap din umuwi. Magagastos-gastos ka pa. Kulang pa nga yung sahod mo. Kailangan pag umuwi ka ng Pinas, mayroon ka talagang bit-bit na panggastos kasi sobrang mahal. Kaya ngayon, no, parang sobrang mahal na, parang nasa ka na rin, parang nasa abroad ka na rin. Yung gastusin sa Pinas ngayon, sobrang mahal na. Diyos ko, pati bigas sobrang mahal. Mas lalo na ngayon, nagka-problema sa gasolina is mas lalo pang nagmahal yung mga pamasahe. Diyos ko. Pag umuwi ka lang na lang yung pera mo, konti-konti lang yung dala mo, hindi ka na makakabalik. Lahat-lahat pa doon, ikaw pa magpapakain kasi ikaw daw umuwi galing ibang bansa. Diba? Yun ang mga mindset nila. Nandyan na siya. Siya na yung magpakain, maganyan, ganito, ito bili, ganyan, ganito. Diba? Sobrang hirap kaya. Hindi na lang kaya nung pag umuwi, yung iba kasi, diba, pag umuwi, nasa bahay lang naman. O, yun lang sana, no? Yung, kasi umuwi ka, kasi kailangan mo magpahinga. Kasi pag nasa dito ka sa ibang bansa, lahat ng oras, trabaho, kailangan yung oras mo, kailangan nakaset na yan, anong gagawin mo, ganto ganyan.
Tapos pag nagtatrabaho ka, 'di ba? Buong araw, tapos pagod na pagod, 'di ba? Sarap umuwi ng Pinas, magpahinga, 'di ba? Tapos ano lang, hindi lang yung gala, kain, ganto, ganyan, 'di ba? Magastos kasi, 'di ba, pag umuwi ka. Kaya parang nakakaano ding umuwi ng Pinas, 'di ba? Pag ano, kasi iniisip mo palang gastusin. Tapos dito nagkakandara pa ka ng magtrabaho, magpagod, halos hindi ka na makapagpahinga sa sarili mong ano, kasi iniisip mo, "Oh, ganito, ganyan, may trabaho na naman bukas." Daming stress pag ano, ikaw lahat yung magastos, ganyan, 'di ba? Kaya yun, yung ano ka na lang, hindi ka na lang uuwi ng Pinas. Kasi nga, gastusin pa lang, stress ka na. Eh dito, nagkandara pa ka ng magtrabaho. Maganda lang umuwi ng Pinas kung meron kang maraming pera. Kasi ka makapaglakwatsa ka doon ng makapaglakwatsa. Sarap-sarap na nga umuwi kasi ilang years na akong hindi nakauwi eh. Pero ngayon, nakapagtrabaho na ako, yun lang, wala nang schedule na mag-uuwi. Kasi pag nagtrabaho ka na dito, mahirapan ka nang magkuha ng mahaba na absent, ano yun? Mahaba na day off. Depende lang yung kung papayagan ka ng company na tinatrabahuan mo na mag-leave ka muna ng ilang or ilang weeks, di ba? Na mahirap na. Kaya makapag lang dito ng mahaba-haba pag bakasyon or ng mga bata or yung may holiday na mahaba dito. Parang kagaya ngayon, may holiday na mahaba kasi Golden Week dito sa Japan. Every every May, month of May. Pero yun nga lang, mga 1 week lang, ganun. 1 week lang yung 1 week lang yung walang pasok. Hindi naman yung kasya yung 1 week uwi ka ng Pinas para ka lang dong tumae tapos babalik ka agad. Hindi ka mag-i-enjoy sa mo, sa pag-uwi mo. Pag 1 week lang yung stay mo, di ba? Pag sakay pa lang ng eroplano papunta doon, 1 day na. Hindi, para lang din yung kung 1 week, para lang din 5 days. Kasi lang yung pagpunta mo 1 day, pag uwi mo 1 day, di ba? O, di ba parang lang, 5 days, paano anuhin mo naman yung 5 days na yun? Ang lang, no, ikse eh. Kaya yun lang guys, thank you sa panunood. Nag-update lang po ako, minsan na lang akong makapag-vlog or makapag-upload ng video. Thank you.